Sa ibang balita, inilatag na ng cabinet cluster ng gobyerno ang mga pangunahing kasunduan upang maresolba ang port congestion sa Maynila. Kaugnay nito ay binibigyan ng 5 araw ang mga trucker para mailipat sa Subic o di kaya'y sa Batangas Port ang kanilang mga cargo. Si Haji Camino sa detalye. Inaasahang matutuldukan na ang problema sa port congestion sa Maynila na nakakaapekto sa ekonomiya ng bansa. Naglabas na kasi ng major agreements ang cabinet cluster ng gobyerno para masolusyonan ang port congestion na isa sa mga prioridad ngayon. So he has directed the Cabinet Secretary Jose Rene Almendras to convene this cabinet cluster. It is composed of DPWH Secretary Rogelio Singson, DOTC Secretary Joseph Emilio Abaya, Secretary Finance Cesar Purisima, Trade and Industry Secretary Gregory Domingo, Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan, the MMDA Chairman Francis Tolentino. They are joined in this cluster by the General Manager of the Philippine Ports Authority, Juan Santa Ana, the LTFRB Chairman Winston Hines, and the Commissioner of the Bureau of Customs, John Philip Sevilla. Simula sa Setyembre 8, obligado nang ilipat mula Port of Manila patungong Subic o Batangas ang mga cargo na dumaan sa clearance ng Philippine Ports Authority at Bureau of Customs. Bibigyan ng 5 araw ang mga may-ari upang ma-pull out ang mga container. Sakaling hindi magawa sa loob ng 5-day period, sisingilin na ang mga may-ari ng container ng 5,000 pesos kada araw simula sa Oktubre 1. Naniniwala ang palasyo na susi na ito sa problema ng port congestion. There is a resolution being passed around the concerned agencies regarding the implementation of a 24-hour last mile truck routes for a 2-week period. That is hoped to be an effective solution for decongesting the Port of Manila. Ang isang susi dito kasi yung pag-operate ng mga truckers kapag araw ng linggo at Lunes ng umaga, no? So they can maximize the utilization of the 24-hour last mile truck routes. At bibigyan ng incentives yung mga mag-ooperate sa Sunday. They will be tagged by the MMDA so they can use the 24-hour last mile truck routes. Nanawagan din si Coloma sa mga trucker na makiisa at suportahan ang hakbang na ito, lalo't pumasok na ang panahon ng Kapaskuhan at marami na naman ang darating na kalakal mula sa ibang bansa. Pinagtutulungan ng ating mga ahensya ng pamahalaan yung solusyon dito, yung agarang solusyon dahil malaki ang epekto nito sa ating ekonomiya. Lalong-lalo na at pumasok na tayo sa bare months. At ay naasahan nating tataas pa yung level of cargo inputs or inflows from abroad. Dahil ang ating ekonomiya ay basically importing economy tayo. Para sa Telebisyon ng Bayan, Haji Camino.